Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel Amir for Japan, Kapain Libra. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong March 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo yung isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin na makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas. Hindi yun negative, is a warning para magkaroon din kayo ng idea kung ano mga bagay o sitwasyon na nito aware, change of decision o mga dapat maiwasa. Pero kung gusto mo na positive reading lang, hindi itong channel na ito para sa iyo. Someone is living in your life. Kung ano man yan, pwedeng ikaw ito. No, may isang sitwasyon ka na naaalis ka doon. Pwedeng sa trabaho mo, pwedeng sa relationship, pwedeng kung saan yan. Kasi handito rin si Money Pot. Sa iba naman sa inyo is nando yung point na may mga opportunity na darating talaga sa inyo, no? Ganyan. Or iba sa inyo is may aalis sa buhay nyo. Or ikaw ang aalis sa buhay niya. Ganyan, vice versa. Ako na nakikita sa iba sa inyo. Yan, may mga manipata na naghihintay sa inyo. And also, iba dito is, it's too much concern when it comes to a sexual matter. Ikaw ito or someone who's connected sa iyo. Pwedeng same-sex din kayo sa iba, no? Pagdating dito kay Rabbit. At may good news ka daw na maririnig, or may good news na parating, or merong mga information, news, communication man yan na magiging okay sa yung pandinig. Pwedeng na doon sa point na yun. And honor and respect will come to you. Congrats kung ano man ito, no? Mukhang nahandyan yung crown, mukhang may mga magaganap na magagandang sitwasyon sa buhay mo. Or pwede makakaramdam ka ng respeto or honor na magagaling ito sa tao na malapit sa iyo, sa kakilala mo o kung kanino man. And the guaranteed success. Ano din yung pag-uusapan ka rin Libra, syempre. And may mga sitwasyon din ako na nakikita na magkakaroon ng pagbabago o sa pagbabago. Crowd kasi also is pagbabalik sa dati mong ikaw. Ibig sabihin, may mga sitwasyon na mag-grant talaga yung gusto mo, no? By this March. Yan. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. And family matter. Maaring nahando yung point when it comes to a family matter is maaring kung nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, pwedeng or gusot or struggle mo yan, this time is magiging okay na siya. Or nahando yung point na nahando yung concern mo talaga when it comes sa pagdating sa kanila, no? Or vice versa tayo. Pwedeng siya ito sa'yo, sila ito sa'yo, ganyan. Pwedeng hando na yung tao na kapamilya, ikaw, or karelasyon man yan, na nirerespeto ka talaga o nagkakaroon ng respetuhan sa bawat isa, no? Dealing or relationship with a younger woman, pwedeng ikaw ito or someone who's connected sa'yo kasi dito rin si family. Pwede rin na itong tao na to is yung giving you honor and respect din. Or kaya ikaw sa kanya, pwedeng ganon. O kaya handun na talaga yung sitwasyon na kung nagkakaroon ng problema sa tao na to, maaaring magkakaroon ng healing situation. Magiging okay ang lahat, kumbaga. Or kung sino man ito, no, na young woman. Pwedeng anak mo, pamangkin mo, ganyan. Warning you of a problem either now or in the near future. Wina-warningan ka lang din na yung mga problema na pinagdadaanan mo noon, ngayon, is maaaring mapagdadaanan mo pa rin sa mga susunod sa hinaharap. Yan ang sinasabi. Ibig sabihin nun is may mga bagay ka pa talaga na dapat matutunan sa buhay mo. May binahado yung point na, kasi alam mo kasi tayo, ibinabalik tayo sa isang sitwasyon sa buhay natin kasi hindi tayo natututo or hindi ko naman sinasabi. Kumbaga, hinahayaan natin yung sitwasyon na maulit muli yung bagay o yung sitwasyon na yun. Ganon. Kaya handito rin si Star. Ibig sabihin is you need to learn from the past.
Kung hindi, mauulit yan. Kung parang nanggaganon ka lang. You need to be aware din. Ano? Mag-ingat ka rin when it comes sa finger. Ikaw or someone into your life, pwede din yung younger woman or ikaw or a family kasi andito rin si family. Ingat kayo. Pwedeng hoping hindi maputulan, di ba? Hoping baka maipit, masugatan, matusok, magdugo, kung ano man yan. No, you need to be very careful sa situation. And syempre, you will be playing a different role. Okay, may mga iba dito different role siguro na din yung pag recognition ganyan sa iba maring ganon mga magkakaroon ka ng level up when it comes sa trabaho mo o kaya magkakaroon ng level up when it comes sa connection mo sa love life mo maring ganon sa point may mga sitwasyon na makakamit mo na or may mga sitwasyon na mag-heal na mga ganon sitwasyon na no. Congrats ha. Ngayon pala, congrats na kita. So, iba sa inyo, nag-ano kayo, tarot reader? Iba sa inyo, maybe you are a tarot leader or hindi may mga coincidence situation na pwede maganap o mangyari. May mga fatalisma, no? Mahilig kayo sa sa mga, sa mga lucky item, no? Iba sa inyo. Iba sa inyo nag-tarot reader or nando yung point na may mga coincidence situation. Yan, dito rin to si finger, tsaka yan. Okay. May mga wish and hope and may mga worship. May mga ka talaga yung mga hinihiling. Siguro iba dito magpupunta kayo ng temple o kaya is may mga pupuntahan kayo ng mga old part. Ano ba sa Japan, mga old na ano ba yung lugar? Hindi ko maano eh. Yan, mga ganon. O kaya nandun talaga yung have faith mo. O kaya nandun yung vow will come to something into your life. Mag-ingat ka kasi nandito yung point na may mga victim situation ikaw. Maaaring matatrap ka sa sitwasyon o kaya mabibiktima ka o kaya nandun yung mga maliling lang ka, may pangliling lang o liling langin ka. Or tapos ikaw pala ito, no, patay tayo dyan. Lagot na, ingat-ingat na lang kayo. And iba dito yung pagkakaroon, may mga rejection, ano. Kaya nandito rin pala si Kaya nandito rin si someone's leaving. Iba dito may mga rejection. Pwede rin na yung point na may tao na lalayo or mag-quit sa situation. Halimbawa, nag-aaway kayo. Okay, quit na tayo. Okay na tayo. O kaya nando yung point na may tao talaga na aalis o iiwas. O hando yung point na maaari may mga bad habit ka. Halimbawa, may mga naninigarilyo, may mga bad habit, pwedeng mag-withdraw ka doon, aalis ka doon. Sabi sa inyo is magkakaroon ka ng enlightenment sa sarili nyo kasi andito si Bao. Pwede may magbibigay sa inyo ng signs sa universe and then you awakening in that situation. Pwedeng nandun sa point na yun kasi pwedeng nandun sa point na akala mo okay, akala mo maganda, akala mo may pagbabago pero na you're trapped and this time maaari magkaroon ka ng awakening or you need to awake. No, ang sinasabi rin sa iyo dito. Kasi hiling ka ng hiling. Hiling ka ng hiling. Pero wala ka namang ginagawa, di ba? E di you will stay. Pero if you withdraw that situation, magiging okay ka. Your wish will granted. Ganun lang yun. Pero kung sa aspeto ng buhay mo yan, ipasok mo siya. No? Yan. Or may mga rejection na magaganap o mangyayari. And syempre, blessing. Yan. May mga fulfillment, well-being, and enlightenment situation. O, di ba? Parang nasabi ko nung kanina, no, enlightenment. Or you need to enlighten yourself. Or baguhin mo yung sarili mo sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Congrats, the blessing is coming. Hindi naman lahat is malas na nakita ko sa dito. Kasi maganda naman yung taas. Yun nga lang, ang sinasabi kasi, the overall point dito is may mga bagay ka doon na kailangan mong baguhin sa sarili mo. Yun. And always have a faith. No? Ang sinasabi dito, yan, may mga fulfillment coming. Kumbaga, umalis ka sa mga sitwasyon na pwede kang matrap, ma-stuck, or mabiktima ka. You need to aware sa lahat, no? Energy ni Libra. Okay, your energy, ano ba to? Ang daming balahibo lumalak. Ay, nag-ano pala yung anak ko. Naglilinis siya. Okay, energy mo.
Energy mo, nandito ka sa sitwasyon mo na may mga obstacle ka na dapat harapin or pwedeng na doon sa point na nagkakaroon ng blockage in some aspect of your life. Pwedeng sa trabaho, sa love life, sa pera, sa paligid, ganyan. Sa iba naman sa inyo is, energy mo, nandun ka sa point na naho-hold ka ng nakaraan. Or may mga sitwasyon na hindi ka makapag-aksyon o hindi mo may mga plano na hindi mo mai-move forward, gano'n. Sa iba, energy mo, may frustration ako na nakikita sa'yo. Yan, may mga frustration, sana wala kang sakit. Puwedeng nando'n yung point kasi na nananakit yung mga kalamnan mo, buto-buto mo, kasu-kasuan mo, na may mga nananakit sa'yo. Yan, puwede rin na do'n na siguro iba baka minamalat kayo, ganyan. Energy mo rin, if sa iba, wala alam why, pero may mga regret situation ako na nakikita sa'yo. Siguro because of the situation from the past, kaya ka nagre-regret. Pwedeng naiisip mo yun. Kumbaga na doon kasi may mga disappointed or disappointment situation na hindi rin naging maganda yung outcome. Pwedeng nandun ka sa point na yun at nahahata ka ng nakaraan, no? Yun. Yung mga plano mo rin na hindi mo maano, hindi mo ma-forward. Sa iba sa inyo, may mga pursuing situation o gusto mong sabihin o gusto mong aksyonan pero hindi mo maaksyonan. You need to face your fears din sa sinasabi dito. Tsaka kung ano man yung painful choices na yan or ano yung maging outcome, yun, you need to use your mind and intellect din kasi pagdating sa sitwasyon. Kumbaga, kailangan mo nang magdesisyon. Pwede ba lumabas siya dito? Tingnan natin ang parating kay Libra. Yung iba sa inyo, ano kayo ha? Ano ba ito yun? Either masikreto or may mga sitwasyon na hindi nyo sinasabi or may mga sitwasyon na pinapabayaan nyo na lang o nagbubulag-bulagan na lang kayo. Ganyan. Parating. Ano po yun? Gusto niya talagang lumabas. Sige, lumabas ka na. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito is within the 3 days, 3 weeks, or 3 months, or maybe by the March, there's a blessing coming into your life. Sa iba naman sa inyo is nandito yung point na maaaring magkakaroon ng mga pagkakasundo-sundo. Pwede halimbawa, nagkaroon ng hindi magandang situation in the past and this time it will be okay. O kaya sa iba sa inyo is magkakaroon ng mga dealing situation, collaboration, yan. Or may mga partnership sa iba. No? Sa iba dito is bakit? Bakit po? Parating sa'yo, hindi ko alam kung stress ka pero mananakit daw yung bandang tiyan mo. Yun. May mga o kaya palaging nananakit yung bandang tiyan mo, o basta gitna siya ng katawan. Ingat ka na lang, o kaya pag kung babae ka, syempre may mga menstruation, kung ano man yan, may mga pananakit ng tiyan o bandang tiyan. May mga frustration din ako na nakikita sa iyo. No, may mga worrying situation ako na nakikita sa iyo. Sana walang ma-hospital, walang ma-confine, doctor, hospital, o kaya is ma-paralyze. Sana walang ganon. Ako nakita. Or maybe, may tao na suportahan mo siya kasi ganun yung pinagdadaanan niya. Pwedeng nandun sa point na yun. May tao na ko-connect sa'yo. Pwedeng ito is nasa ibang bansa, probinsya, or kalapit baryo. Or ikaw ito ang ko-connect sa kanya. May hihingi ng suporta, no? Ako nakikita sa'yo dito talaga. Teka lang, may pupo. Ano ba yung basta? Ayan, tissue. Yung iba sa inyo is merong
2, 3, 4 person ata yun. Parang ganun. Kuhanin mo lang yun, baka 3 kayo o pangatlo ka o pang-apat ka. May mag-aaya sa inyong lumabas. Yun ang nakita ko. Hindi na 3 days, 3 weeks, 3 months, parang ganun. May mga mag-chill-chill. Ganyan. May mga lalabas or magiinuman, kakain, mga ganun. Dapat iwasan ni Libra. Baka may mga gathering kayong pupuntahan, di ba? Baka may mga collaboration or may mga joy situation. Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Okay. Okay. Okay, dapat mong iwasan, syempre, yung hindi mo pag-isipan, pag-aralan, siya sa atin, yung mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. If this is a good or bad, no? Pag-isipan mo daw maigi. Kumbaga, dito rin kasi si Trap. Kumbaga, yung sitwasyon kasi, kaya kasi nasabihan ng gano'n na, kasi baka ma-stuck or matrap ka sa sitwasyon. Diba? Kumbaga, pag-isipan, pag-aralan mo at siyasatin mo yung sitwasyon. Siyempre, iwasan mo rin yung magkaroon ka ng limitado sa sarili mo. Baka what if, baka hindi, baka ganyan, baka ganun. Kumbaga, kung may mga bagay ka na gusto mo i-pursue, gawin mo, actionan, gawin mo, sabihin, gawin mo. Ganyan, huwag ka mapanghihinaan ng loob. Iwasan mo yung mga tao na mahilig mambuli sa'yo o kaya yung mga tao na mahilig makipagtalo or ikaw ito sa kanila, iwasan mo na lang din. Iwasan mo, syempre, yung malack of plano ka, yung malack of idea ka, o kaya is yung mga tao na hindi maganda yung pananalita, mga tao na paranoid, mga tao na paniniwalaan ka nila sa, alam mo yung hindi nakikinig na alam naman nila sa sarili na mali sila pero para sa kanila tama sila. Or maybe if this is you, iwasan mo na lang maging sarcastic o kaya mag-mind games ng tao o kaya yung mga tao mapa-mind games, mga sinungaling, ganyan, no? Yun. Yung kumbaga parang mas marunong, yung iba sa iba ano to, yung mga tao na parang mas marunong pa sila. Mga tao na mahilig mang insulto or ikaw, mahilig ka mang insulto, iwasan mo na lang din. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Siyempre, mga taong mangliling lang o nangliling lang o mapangling lang. O kung ikaw ito, iwasan mo yun. Mamanipulate ng sitwasyon o magpanmanipula, iwasan mo rin. Love. Okay, kung ikaw is single, may tao na may sikretong nararamdaman sa'yo. Iba dito, nakaraan to. May matanda. Matanda ang... Sino yung matanda? Meron ka, oh. Isa hanggang dalawa, yung iba sa inyo. O tatlo sa iba, actually. Maaaring kung tatlo ito, yung isa nakaraan na to. Kasi nakita ko na dito yung nakaraan eh. Yun, sa mga single dyan, may nakaraan, may isa or hanggang dalawa din na parating or or pwedeng nagkakaroon na kayo ng connection nito. Pwedeng iba dito ba internet nyo to nakilala. Sa iba sa inyo is hindi ko lang alam kung ikaw yung matanda o siya yung mas matanda. Vice versa, no? Kung kayo naman sa nagkahiwalay nitong tao na to, oo, nagkahiwalay na kasi wala yung feelings eh. Dito sa sitwasyon wala yung feelings pero gusto niya bumalik. Or na ikaw ito pwede ikaw to. Andun pa rin naman yung pag-spy. Kumbaga tinitingnan pa rin niya yung mga social media mo, mga mga platform na meron ka, gano'n. Or ikaw ito sa kanya Nagkaroon tayo ng pagsisinungaling. Sa nakita ko dito, nagkaroon ng third party. May mga hiniling siya sa'yo na sinuportahan mo naman. OMG. Or vice versa tayo, no? Yun ang nakikita ko dito. Kumbaga, itong tao na to ay namangka siya sa dalawang ilog. Ganyan. Tapos, ikaw pala ay namamangka sa dalawang ilog, no? Masaklap yun. And then, kung kayo naman is in the relationship na walang third party, bago lang kayo nito, or pwedeng nandun yung point na mapakagaling magsalita ng isa sa inyo. Matalino at magaling.
they always giving you something eh. Hindi ko lang alam kung matulungin ba to sa'yo or palagi kanya pinapasaya or palagi ka nakakaramdam sa kanya ng happiness or hindi yung malagi siya may binibigay sa'yo. Vice versa. Yun na nakita ko. Pero, hoping, di ba? Hoping. Kung wala naman talagang third party. Ang hindi ko lang maintindihan kasi isa sa inyo is malaling mag-isip. Pwede may mga iniilusyon o may mga bagay na iniisip or pwedeng isa sa inyo is may mga bagay o sitwasyon lang na hindi niya sinasabi. Ikaw ito sa kanya or siya ito sa iyo. Vice versa. Pero ang hindi ko maintindihan, medyo yung relationship kasi is a moody. Hindi ko alam in what way yung moody situation. Pwedeng minsan okay, minsan hindi. Pwedeng isa sa inyo is palagi nagkakaroon ng pagkakamali at palagi humingi ng tawad. Pwedeng nandun sa point na yun. Or talagang kung nandun kayo sa point na may third party talaga, yes, meron na meron na meron. Kasi why? Isa dito hindi pwedeng pagkatiwalaan, hindi pwedeng asahan. May magsisinungaling talaga. May sikreto at may third party talaga. Yun ang nakikita ko. Sana hindi ikaw yung gumagawa nito, no? Yun. Ay, pero alam niya naman siguro gagawin yun na. Kasi andito, ayan, oh. May pamilya na ba to? Or ikaw yung may family? Kasi parang nakita ko ito, may isa dito may family or may connection na sa iba talaga. Yan, yung iba sa inyo may kinakausap pang iba. Ikaw ito or siya, ibig sabihin kahit may connection na, may ini-entertain pa rin. Money ni Libra. Okay, pagdating naman sa money mo, huwag ka mag-alala. Maaari ba dito may hinihintay? Siyempre, yung mga sahod nyo, hinihintay nyo yun. Pero may mga papasok daw na pera sa'yo. You value your money sa nakikita ko rin sa'yo. Hindi naman na kahit papaano is magkakaroon ng mga improvement. No? Medyo mabagal lang ang nakikita ko dito. But huwag ka daw mawala ng pag-asa kasi magkakaroon daw to na improvement. Kung baga nagiging slow man siya is magiging okay rin naman siya. Pero kailangan mo rin na kailangan mo din na mag-action. Ganyan. Siguro by the kasi meron ka daw gagawin o meron kang iba dito para may hinihintay eh. Siguro mga bandang kalagitnaan or 6 days, 6 weeks, 6 months, something is magkakaroon na siya ng progressing. Ganyan. March, April, May, June, July, August, September, mga ganyan, September or pwedeng sa iba is by the half of the year, pwedeng ganon, or pwedeng days or weeks or months, ganyan. Yun na nakita ko. Magiging mabagal man, pero magkakaroon ng improvement pa more. Baka iba sa inyo may humingi sa'yo ng tulong. Pagdating sa advice is, palagi ka daw magpapaka-strong sa buhay mo. Always think positive ang nakikita ko dito. Siyempre, kung kinakailangan mo rin na humingi ng opinion or advice ng iba, why not? No? Ang nakikita ko dito. Be happy. And then also, always, mag-continue ka lang daw sa direction to find your goal. Ang sinasabi dito. Hanggang sa ma-find mo yung goal na gusto mo sa buhay mo. Always have clear path, positive destination. May mga movement na kailangan i-move. May mga sitwasyon na kailangan nang tapusin. Yan. Ang sinasabi rin dito is, wag ka lang daw maghintay. Kumbaga nandun yung sa point na kailangan mo talaga na mag-move forward, take it action, and awareness is needed. Yun ang sabi dito ha. Iwasan mo yung pagpapaliban o yung mga tao na hindi kayo in the same page siguro, iwasan mo na lang din. Ang nakita ko dito. Minsan din is, pag-isipan mo maigi yung mga bagay-bagay o sitwasyon mo, huwag mo daw madaliin. Mag-trust ka lang sa intuition mo and be patient to make a choices. Yun ang sinasabi dito. Be responsible and always have a purpose. Ano ang sinasabi dito? Yan. Gawin mo daw yung mga makakatulong para sa iyo. Be strong. Arigato namaste, God bless.